Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Reading and Literacy, Grade 1. Quarter 3, Week 1, Day 4. Our topic for today is about express ideas about community. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Use vocabulary words referring to community. B. Infer characters' feelings and traits. C. Express ideas about community. Ano ang nararamdaman mo kapag nakikita mo ang mga katulong sa pamayanan? Maaaring sagot, masaya ako kapag nakikita ko ang mga katulong sa pamayanan dahil sila ay tumutulong at nagsasakripisyo para sa kapakanan ng lahat. Nai-inspire din ako na maging mabait at matulungin katulad nila. Paano mo matutulungan ang mga taong tumutulong sa pamayanan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat ng kasapi nito? Maaring sagot, tumutulong ako sa mga katulong sa pamayanan sa pamamagitan ng pagsunod at pagiging masunurin. Ang bawat kasapi ng pamayanan ay may papel na ginagampanan sa ikauunlad nito. Narito ang mga salitang nabasa ninyo sa ating kwento ngayong araw. Bumbero. Bumbero. Truck ng bumbero. Truck ng bumbero. Sunog. Sunog. Pamayanan. Pamayanan. Sakuna. Sakuna. Sa naunang pagkakataon ay nalaman ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Ngayon ay subukan ninyong mag-ugnay ng mga salita sa mga salitang ito. Halimbawa, bombero, alerto o mabilis. Subukan natin ang iba pang salita. Truck ng bombero. Puno ng tubig o malaki. Sunog, nakakatakot o mapanganib. Pamayanan, maraming tao, magkakapit-bahay. Sakuna, baha, lindol, nakakasira. Sa ating muling pagbasa ay bantayan ninyo ang damdamin ng ating pangunahing tauhan at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang sunog sa pamayanan. Isang mainit na hapon, biglang may usok na lumabas mula sa bahay ni Mang Lito. Mabilis na kumalat ang apoy at nagdulot ito ng takot sa buong pamayanan. Agad na tinawag ng mga kapitbahay ang mga bumbero. Dumating ang malaking truck ng bumbero na puno ng tubig. Hindi nag-atubili ang mga bumbero na pasukin ang nasusunog na bahay. Habang ang ilan ay nagbuhos ng tubig, ang iba naman ay tumulong na ilikas ang mga tao. Matindi ang naging sakuna, ngunit dahil sa tapang at mabilis na aksyon ng mga bumbero, naapula rin ang apoy. Natuwa at nagpasalamat ang buong pamayanan sa kanila.
Sa kabila ng takot at pinsalang dulot ng sunog, nagkaisa ang mga tao sa pagtutulungan. Natutunan nilang maging handa at laging mag-ingat upang hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Ano ang mensahe na gustong iparating sa atin ng manunulat sa kwentong ito? Maaaring sagot, ang mensahe ng kwento ni Didi ay ang pagiging handa at pagtutulungan sa oras ng sakuna. Mga bata, balikan natin ang kwento. Sabihin ninyo ang pinakamahalagang pangyayari. Huwag kalimutan banggitin ang tauhan, tagpuan, suliranin, solusyon at katapusan ng kwento. Sagot, tauhan ang mga bumbero. Tagpuan sa pamayanan ni Mang Lito. Suliranin, nagkaroon ng malaking sunog. Solusyon, naapula ng mga bumbero ang apoy. Katapusan, ligtas ang mga tao at nagpasalamat ang pamayanan. Ngayon ay tingnan natin ang mga larawan na ito sa kwento. Ano ang nangyayari sa larawan? Ano kaya ang nararamdaman ng bumbero sa pagkakataon na ito? Sagot, ang bumbero ay nag-aapula ng sunog upang iligtas ang mga tao at maprotektahan ang pamayanan. Posibleng nakakaramdam siya ng tapang at determinasyon dahil ginagawa niya ang kanyang tungkulin. Ngunit maaari rin siyang makaramdam ng pagod at kaba dahil delikado ang kanyang trabaho. Sagot, nasusunog ang bahay. Si Billy ay posibleng takot at nag-aalala dahil may sunog. Ang iba't ibang sitwasyon ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang damdamin. Narito ang ilang mga sitwasyon na maaaring mangyari sa pamayanan. 1. Hindi nakuha ang basura. Ano ang posibleng maramdaman ng mga tao sa pamayanan? Bakit? Sagot, posibleng mainis o malungkot ang mga tao sa pamayanan dahil kapag hindi nakuha ang basura, nagkakaroon ng masamang amoy at maaaring magdulot ng sakit. 2. Nagkakaisa ang mga tao sa pamayanan. Ano ang posibleng maramdaman ng mga tao sa pamayanan? Bakit? Sagot, posibleng maging masaya at panatag ang mga tao sa pamayanan dahil sa pagkakaisa. Mas madaling maresolba ang mga problema at nagiging maayos ang kanilang pamumuhay. 3. Lahat ng tao sa pamayanan ay tumutupad sa kanyang tungkulin. Ano ang posibleng maramdaman ng mga tao sa pamayanan? Bakit? Maaaring sagot, posibleng maging masaya at ligtas ang mga tao sa pamayanan dahil kapag lahat ay tumutupad sa tungkulin, nagiging maayos, malinis at maunlad ang kanilang lugar. Ang mga nangyayari sa atin ay nakapagbibigay sa atin ng iba't ibang damdamin. Maaaring magbago ang ating damdamin sa parehong karanasan. Sa ikalawang pagkakataon, sapagkat alam na natin ang inaasahan sa sitwasyon na ito. Bumuo ng isang puzzle ng pamayanan sa pisara. Magbahagi ng mga pangyayari na nararanasan ng mga tao sa isang pamayanan. Magbahagi ng mga posibleng maging damdamin sa mga sitwasyon na naibahagi. Mga pangyayari sa pamayanan.
fiesta, pagtutulungan, pagkakaroon ng kalamidad at paglilinis ng paligid. Mga damdamin, tuwa, pagkabahala, lungkot, pagkakaisa at pag-asa. Basahin ang mga pangungusap at ilagay ang tama sa mga pangungusap na wasto ang ideya na ipinapahayag at mali sa hindi. 1. Ang pamayanan ay binubuo ng mga tao na naninirahan dito. Sagot, tama. 2. Ang pagkakaisa ng mga mamamayan ay makakatulong sa pag-unlad. Sagot, tama. 3. Ang mga bata ay walang tungkulin sa pamayanan. Sagot, mali. 4. Ang tagumpay ng pamayanan ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Sagot, tama. 5. Ang mahuhusay na pinuno ng pamayanan ay makakatulong sa pag-unlad nito. Sagot, tama. Hahatiin ko kayo sa mga grupo. Bawat grupo ay mag-uusap at magtatala ng mga bagay na nangyayari sa inyong pamayanan na nagbibigay sa inyo ng kaligayahan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!